Sa isang malayong planeta, si Gore at kanyang anak na si Love ay naglalakad sa gitna ng isang tuyot at baog na disyerto. Sila na lamang ang natitirang buhay mula sa kanilang lahi at wala na silang mapuntahan. Gutom na gutom sila at nasa bingit na ng kamatayan. Nanalangin si Gore sa kanyang Diyos na si Rapo para sa tulong, ngunit walang nangyari. Sa huli, namatay si Love sa mga bisig ng kanyang ama. Pagkatapos niyang ilibing ang kanyang anak, nagsimula siyang makarinig ng bulong na tinatawag siya. Sinundan ni Gore ang tinig at natagpuan niya ang isang oasis na may sariwang tubig. Pagkatapos ay nakakita siya ng maraming prutas at agad na kumain ng sabik at desperado, ngunit pinagalitan siya ng kanyang Diyos na si Rapo na noon ay nandoon lang pala. Sinabi ni Gore na winasak na ang kanilang lupain ngunit hindi siya kailanman nawalan ng pananampalataya, kaya inaasahan niyang matatanggap na niya ang ipinangakong gantimpala sa kawalang hanggan. Ngunit pinagtawanan siya ni Rapo, at sinabing walang gantimpala para sa mga katulad niyang mahihinang nilalang. Nagdiriwang pa nga si Rapo dahil napatay niya ang huling tagapagdala ng Necrosword, isang sinumpang espada na kayang pumatay ng mga Diyos. Wala siyang pakialam sa mga tagasunod niyang namatay para sa kanya. Ayon sa kanya, ang pagdurusa para sa kanya ang kanilang layunin at madali lang kumuha ng iba pa. Sa matinding galit, tinalikuran ni Gore ang kanyang Diyos, kaya sinimulan siyang sakalin ni Rapo. You are no God. I renounce you. Now your meaningless life finally does have a purpose. To sacrifice yourself to me. Biglang lumipad ang Necrosword patungo sa kamay ni Gore at ipinakita sa kanya ang mga hakbang para makamit ang kapangyarihan, sinasabing kailangan niyang patayin ang lahat ng mga Diyos. Go to eternity. So this is my vow. All gods will die. Sa planetang Indigar, ikinukwento ni Korg sa isang grupo ng mga alien ng kwento ni Thor, ang God of Thunder. Lumaki siyang mandirigma mula pagkabata at naging isang alamat. Maraming beses niyang iniligtas ang mundo at nagkaroon ng napakaraming minamahal sa pagdaan ng mga taon. Ang kanyang tunay na pag-ibig ay isang babaeng taga-Earth na si Jane, na nakipaghiwalay sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, nawala lahat kay Thor, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mighty hammer na Mjolnir, at maging ang kanyang tinubo ang bayan na Asgard. Na-depress siya ng husto at nawala ang kanyang maladyos na pangangatawan. Ngunit matapos makuha ang isang bagong sandata na tinatawag na Stormbreaker, sumama siya sa grupo ng mga bayani na Guardians of the Galaxy at nagsimula silang maglakbay sa buong universo para sa mga nakakatawang pakikipagsapalaran. Bumalik din ang kanyang katawan sa dating forma dahil sa matinding pag-eehersisyo. Ngayon, isinuko na niya ang paghahanap ng pag-ibig at sumasama na lamang kapag siya'y kailangan sa labanan. Sa di kalayuan, nakikipagsagupaan ang mga Guardians laban sa mga mananakop na mukhang ibon at mukhang nahihirapan silang manalo. Dumating din sa wakas si Thor, at ipinaalam sa kanya ng lokal na hari na naging payapa naman ang lugar nila hanggang sa pinatay ang kanilang mga Diyos. Bitbit ang Stormbreaker, sumabak agad si Thor sa labanan at madaling tinalo ang mga kalaban gamit ang kanyang lakas at kidlat. Nang sabay siyang atakihin ng dalawang kalaban, simpleng binuka ni Thor ang kanyang mga paa upang pigilan sila bago tumalon at pinagsalpok ang mga ito. Well done, everybody. Sa Earth, nasa ospital si Jane para sa gamutan dahil na-diagnose siya na may stage 4 cancer, isang bagay na ibinahagi lamang niya sa dalawang malalapit na kaibigan. Dahil isa siyang siyentipiko, nagsagawa siya ng sarili niyang pananaliksik pati ang kanyang kaibigang propesor, ngunit wala silang nakitang lunas at mukhang malabo ang tsansa niyang gumaling. Dahil sa matinding pagnanais na makahanap ng solusyon, nagsimula si Jane na pag-aralan ang mahika ng Asgard at natutunan niyang maaaring makatulong si Mjolnir. Samantala, ang mga tao ng Asgard ay nagsimula na ng kanilang bagong tahanan sa Earth, kasama si Valkyrie bilang kanilang reyna. Siya ang pumalit matapos umalis si Thor. Ngunit bilang isang mandirigma, ayaw niya ang trabaho dahil puno ito ng politika at mga nakakabagot na pagpupulong.
May mga tour na nagpapahintulot sa mga dayuhan na makapamasyal sa New Asgard kabilang na ang pagbisita sa natitirang mga piraso ng mighty hammer ni Thor na Mjolnir na nakalagay sa isang espesyal na display. Nang bumisita si Jane upang makita ito, biglang dumilim ang kalangitan at nagsimulang magliwanag ang mga piraso. Balik kay Thor, binigyan siya ng hari ng 2 dambuhalang sigaw ng sigaw na kambing bilang gantimpala sa kanyang pagtulong. Ngunit nang umalis ang grupo, nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kanilang spaceship ang mga kambing. Pagkatapos nito, tiningnan ng grupo ang system para sa mga distress signal at laking gulat nila nang makitang napakarami ang humihingi ng tulong. Lumalabas na pinatay ni Gore ang mga Diyos sa libo-libong planeta at nakilala na siya ngayon bilang God Butcher. Isa sa mga distress call ay nagmula kay Lady Sif, isang Asgardian na mandirigman na dating kasama ni Thor. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya si Thor na iwan ang Guardians upang makabalik sa kanyang mga kababayan. Matapos umalis ng Guardians sakay ng barko, ginamit ni Thor ang Stormbreaker para mag-teleport kasama si Korg at ang mga kambing papunta sa kinaroroonan ni Sif. Napunta sila sa isang nagyayelong lugar kung saan nakita nila ang kalansay ng dambuhalang nilalang na tinawag ni Thor na pinakamabait na Diyos kailanman. Sa malapit ay nandoon si Sif na sugatan at nawalan na ng isang braso, pero sapat pa rin ang lakas niya para ikwento na sinundan niya si Gore dito pero nahulog siya sa kanyang patibong at muntik nang hindi makatakas. Ang layunin ni Gore ay patayin ang lahat ng Diyos sa universo at ang susunod niyang destinasyon ay ang New Asgard. Dumating si Gore sa New Asgard at ginamit ang Necrosword upang kontrolin ang mga anino at magpatawag ng maraming halimaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkagulo na ang buong lungsod at nagsimulang kumalat ang apoy, kaya dumating si Valkyrie upang lumaban gamit ang kanyang espada. Maya-maya ay dumating din si Thor, sumali si Thor sa labanan. Habang pinupuksa nila ni Valkyrie ang maraming halimaw, biglang bumagsak sa gitna ng labanan ang isang bolang kidlat na mabilis na gumalaw at tinamaan din ang mga halimaw. Napagtanto ni Thor na si Mjolnir ito kaya tinawag niya ito, pero matapos lumusot sa isa pang halimaw, hindi ito tumuloy kay Thor, bagkus ay lumipad ito sa bagong may-ari. Ang babaeng ito ay nakasuot ng mga damit ni Thor at bihasang-bihasa sa paggamit ng Mjolnir. Nang hubarin ng babae ang kanyang helmet, laking gulat ni Thor nang makita niyang si Jane ito. Ipinakita sa isang flashback kung paano ang naging ugnayan nila dati. Noong una, masaya silang magkasama at maraming masasayang sandali na para bang perpekto ang kanilang relasyon. Noong isang gabing lasing si Thor ay hiningan niya ng pangako si Mjolnir na palaging poprotektahan si Jane at lumiwanag ang martilyo bilang tugon. Ngunit habang tumatagal, naging malayo ang loob nila sa isa't isa dahil palaging abala si Thor sa mga misyon at maraming trabaho rin si Jane bilang kilalang siyentipiko. Kalaunan ay napagod si Jane sa mga hadlang na unti-unting namamagitan sa kanila kaya nakipaghiwalay siya kay Thor sa pamamagitan ng isang sulat. Sa kasalukuyan, gustong makipag-usap ni Thor, pero gusto ni Jane na ituon ang pansin sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa sandaling iyon, nakita ni Thor si Gore at nagsimula silang maglaban gamit ang Necrosword. Don't touch my things. Pinaulanan ni Thor ng kidlat si Gore habang dumating sina Jane at Valkyrie upang suportahan siya, kaya napansin ni Gore na dehado siya at nagpasya siyang maglaho. Ngunit nananatili pa rin ang mga anino at naglabas ang mga ito ng maraming halimaw sa silid ng mga bata upang dukutin sila. Di nagtagal, ang lahat ng batang Asgardian ay nasa loob ng halimaw na parang kulungan, at nang tinangka ni Thor at Jane na habulin ito, tinileport ni Gore ang kulungan palayo. Pagkatapos nito, nagdaos si Valkyrie ng pagpupulong kasama ang lahat ng Asgardian upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi matigil ni Thor ang pagtitig kay Mjolnir at sinubok ang tawagin ito muli, ngunit sa halip si Stormbreaker ang dumating sa kanya. Nagkaroon ng pagtatalo sa hanay ng mga mamamayan kaya lumapit si Thor at pinakalma sila. Times like this, we need to unite, come together. Everyone out! Bumalik siya sa silid at muling nagsimula ang pagtatalo, ngunit bigla itong naputol nang lumitaw ang isang lumulutang na ulo. Ito ay si Axel, isa sa mga batang dinukot na may magic eyes.
Pinapahintulutan siya ng kapangyarihang ito na lumikha ng ilusyon ni Thor sa loob ng kulungan upang makapagsiyasat at matukoy kung nasaan sila. I know where you are. Nang matapos ang ilusyon, bumalik si Thor at ipinabatid sa iba na ang mga bata ay nasa Shadow Realm, ang lugar kung saan magiging pinakamalakas si Gorr. Bago sila tumungo roon, kailangan muna nilang kumuha ng mga kakampi. Nagpa siya ang grupo na bumiyahe patungong Omnipotent City, kung saan nagtitipon ang lahat ng Diyos sa kalawakan. Dahil hindi maayos ang takbo ni Stormbreaker, gagamit sila ng barkong hihilahin ng mga kambing upang makapaglayag gamit ang kapangyarihan ng Stormbreaker. Pumunta sa banyo si Jane at isiniwalat na sa tuwing iniiwan niya ang anyo ng pagiging Mighty Thor, lumalabas sa kanyang katawan ang matinding karamdaman. Napatingin siya sa kanyang refleksyon at naalala kung paano namatay ang kanyang ina sa ospital, na nagdulot sa kanya ng matinding galit kaya ginamit niya si Mjolnir upang sirain ang lababo. Samantala, sinubok ang aliwin ni Axel ang ibang bata sa pamamagitan ng mga kwento tungkol kay Thor upang hindi sila matakot. Ngunit dumating si Gorr upang takutin sila sa pamamagitan ng pagpatay sa isang maliit na halimaw. Nang sinabi ni Axel na darating dito si Thor upang iligtas sila, isiniwalat ni Gorr na iyon mismo ang layunin niya kaya niya sila dinukot. Maya-maya, nakarating ang grupo sa Omnipotent City at nagbihis upang makihalo sa mga tao. Maraming kamanghamanghang Diyos ang naroon, ngunit ang pinakabonggang dumating ay si Zeus, na tinuturing ni Thor na inspirasyon niya. Matapos magpakitang gilas gamit ang kanyang Thunderbolt, lumalabas na hambog si Zeus dahil sa halip na pag-usapan ang mga seryosong bagay, gusto lamang niyang magplano ng kalayawan at kalaswaan at alamin kung sinong Diyos ang may pinakamaraming alay sa kanya. Mukhang hindi sila makakaasa sa kanya kaya nagkaroon ng pagtatalo ang grupo kung ano ang gagawin. Ngunit narinig sila ni Zeus at tinawag si Thor sa gitna ng entablado. Ipinahayag ni Thor sa lahat ang tungkol kay Gorr at humingi ng tulong, ngunit tila walang pakialam si Zeus sa pagkamatay ng mga minor gods at iginapos si Thor bago siya hubaran. Nang makilala niyang siya pala si Thor, ipinaalala ni Zeus na ang bawat Diyos ay may tungkuling bantayan ang sarili nilang mga tao, kaya wala siyang interes na tumulong para iligtas ang mga Asgardian o ipahiram ang kanyang Thunderbolt na muli niyang ginamit upang magpasikat. Sinabi ni Zeus sa lahat na huwag mag-alala dahil hindi kailanman makakarating si Gorr kay Eternity, isang napakamakapangyarihang nilalang na nasa gitna ng universo at kayang magbigay ng isang kahilingan sa sino mang makakatawag dito. Ibig sabihin, maaaring gamitin ni Gorr ang kahilingang ito upang lipulin ang lahat ng mga Diyos ng sabay-sabay. Ang Omnipotent City ay dapat na isang lihim na lugar, ngunit dahil ngayong narito na si Thor, maaaring gamitin siya ni Gorr upang makarating dito kaya iniutos ni Zeus sa kanyang mga bantay na huwag paalisin si Thor. Habang paparating ang mas maraming bantay, itinali ni Valkyrie ang mukha ni Korg sa kanyang buhok para protektahan ito, habang si Korg ay sumipol upang tawagin ang mga kambing. Dumating ang mga ito at binasag ang bintana. Ninakaw ni Valkyrie ang Thunderbolt ni Zeus at nakatakas na rin sa wakas ang buong grupo. Habang patungo sila sa Shadow Realm, ipinakita ni Thor kay Jane ang mga space dolphin na lumilipad malapit sa barko. Sa romantikong sandaling iyon, inamin ni Thor na mahal pa rin niya si Jane at gusto niyang magkabalikan sila. Wala nang nagawa si Jane kundi sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang cancer. Ngunit ipinakita ni Thor ang kanyang suporta at nangakong sabay nilang haharapin ang lahat at naghalikan sila. Nang marating nila ang Shadow Realm, naging itim at puti ang lahat pati sila. Malapit lang ang hawla ngunit wala na doon ang mga bata. Kaya pumasok sila sa isang gusali at nakakita si Jane ng mga papel na may mga plano ni Gorr. Napag-alaman niyang layunin ni Gorr na dalhin dito si Thor para nakawin ang kanyang Stormbreaker at gamitin ito upang buksan ang tulay patungong Eternity. Agad na tumakbo si Jane upang sabihan ng iba na ito'y isang patibong, at itinapon niya ang Stormbreaker sa kalawakan para hindi ito maagaw. Sa sandaling iyon, dumating si Gorr at hinagisan siya ni Jane ng Mjolnir, ngunit naiwasan ito ni Gorr at ginamit ang mga anino upang gapusin sila.
Hiniling ni Gore kay Thor na tawagin ang Stormbreaker, ngunit tumanggi ito kaya sinimulang saktan ng mga anino sina Jane at Valkyrie. Sa kagustuhang iligtas sila, tinawag ni Thor ang Stormbreaker. You okay? Pagkatapos, ginamit ni Gore ang Necro Sword upang maglabas ng maraming halimaw na anino at nagsimula ang panibagong labanan. Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, naabala si Thor ng isang halimaw kaya si Valkyrie ang humarap kay Gore gamit ang Thunderbolt. Nakailang tama siya, ngunit hindi sapat at nasaksak siya ni Gore gamit ang sarili niyang sandata. Dumating si Jane upang sagipin si Valkyrie at dinala siya kay Thor, na gumamit ng Stormbreaker upang buksan ang tulay. Ngunit sinamantala ni Gore ang pagkakataon upang sunggaban ang Stormbreaker at maagaw ito kay Thor habang sila ay na-teleport palayo. Bumagsak ang grupo sa Earth at nabitawan ni Jane ang Mjolnir, na nagpapakitang sobrang hina na ng kanyang katawan. Dinala ni Thor si Jane sa ospital at ibinahagi ng doktor ang masamang balita, pinapabilis ng paggamit ng Mjolnir ang paglala ng sakit ni Jane. Gusto pa rin ni Jane na lumaban, ngunit pinilit siya ni Thor na magpahinga na muna at siya na ang bahala. Paglabas niya, ibinigay ni Valkyrie sa kanya ang Thunderbolt, na ginamit ni Thor upang makarating sa Eternity. Samantala, narating na ni Gore ang Eternity at dala niya ang mga bata. Inilapag niya ang Stormbreaker upang simulan ang pagbubukas ng pinto at yumanig ang buong lugar, dahilan upang mabagsakan ng bahagi ng malaking estatwa ang mga bata. Ngunit dumating si Thor sa tamang oras upang saluhin ito at itapon palayo. Nang makita siya ni Gore, agad niyang ginamit ang Necro Sword upang mag-summon ng mga halimaw, kaya tinipon ni Thor ang mga bata at sinabihang kumuha ng kahit anong bagay na pwedeng gawing sandata. Gamit ang Thunderbolt, ibinahagi ni Thor ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga bata upang makatulong sa pakikipaglaban. The power of Thor! Isang matinding labanan ang nagsimula nang salakayin ng mga bata ang mga halimaw, lumalaban ng buong lakas upang patunayan na karapat-dapat silang maging mga Asgardian. Habang bumabagsak ang mga halimaw sa iba't ibang dako, hinabol ni Thor si Gore at nakipagsabayan sa kanya. Mabilis na natalo ni Gore si Thor at muntik na siyang masaksak. Sa sandaling iyon, dumating si Jane sakay ng Pegasus ni Valkyrie at inihagis kay Gore ang Mjolnir. Sinamantala ni Thor ang pagkakataon upang kunin muli ang Thunderbolt at nagsanib puwersa sila ni Jane upang labanan si Gore. Gayunpaman, napansin ni Jane na malapit nang bumukas ang pinto, kaya pinapunta niya si Thor upang kunin ang Stormbreaker habang siya naman ang humarap kay Gore at patuloy na nilalabanan ng mga bata ang mga halimaw. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga anino sa Stormbreaker kaya kinailangan ni Thor na hampasin ang mga ito gamit ang Thunderbolt. Napalaya na rin ni Thor ang Stormbreaker at inihagis ito kay Axel upang makabalik na sa tahanan ang lahat ng mga bata. Habang bumagsak si Jane sa kanyang mga tuhod, nakita ni Gore na nabuksan na ang pintuan patungong Eternity at tumawid siya roon dala sina Thor at Jane. Bago pa man makagawa ng hiling si Gore, tinignan ni Thor si Jane na malapit ng mamatay at sinabi kay Gore na hindi siya naghahanap ng paghihiganti o kamatayan, dahil ang tunay niyang hinahanap ay pag-ibig. Nilapitan ni Thor si Jane upang makasama ito sa huling sandali. Naalala ni Gore ang sarili niyang anak sa nasaksihan, ngunit ayaw na niyang hilingin ang pagbabalik nito dahil siya mismo ay mamamatay na rin dahil sa laso ng Necro Sword. I'm dying. She would have no one. She would be alone. She won't be alone. Nangako si Thor na hindi magiging mag-isa ang kanyang anak na si Love, kaya hiniling ni Gore sa Eternity na ibalik ang kanyang anak. Bumalik si Love at nagpaalam sa kanyang ama bago ito namatay. Nagpaalam din si Jane at hinalikan si Thor bago tuluyang naglaho ang kanyang katawan sa isang liwanag ng alikabok. Protect her. Protect my love.
Makalipas ang ilang panahon, naging alamat si Jane sa New Asgard at nagtayo sila ng estatwa bilang paggunita sa kanya. Bumalik si Valkyrie sa pagiging reyna ng New Asgard at tinutulungan naman ni Sif sa pagsasanay ang mga bata sa pagtatanggol sa sarili. Nabawi ni Korg ang kanyang katawan at nakahanap ng kasintahan mula sa kanyang lahi. Pinalaki ni Thor si Love, ang anak ni Gorr na parang sarili niyang anak. Namumuhay silang parang simpleng pamilya, nag-aalmusal ng magkasama, ngunit tinuturuan niya rin ito kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Madalas silang maglakbay, kung saan gamit ni Thor ang Mjolnir at gamit naman ni Love ang Stormbreaker, upang magkasamang lumaban at tumulong sa mga nangangailangan. Habang naglalakbay sila sa kalawakan, nakilala silang dalawa bilang Love and Thunder. Samantala, dumating ang espiritu ni Jane sa Valhalla, ang langit ng mga Asgardian, at inanyayahan siyang sumama sa bulwagan ng mga Diyos.